Hi guys, this is Liz and welcome to my channel. It's been a year na gumawa po ako ng tutorial and travel guides dahil na busy po ako sa aking baby. But today, yan po ang topic natin, how to check in sa Cebu Pacific. Ayan, so before we jump in, magbabasa po muna tayo ng comments po ninyo from the past. Ayan, it's been 3 years ago po. Ayan, so ngayon ko lang po siya babasahin. Okay. Ayan, from Parasemersiana. Okay. From Parasemersiana. Okay, so ang hirap ng pangalan mo. Ayan, paano po pag round trip yung nabook? Okay, so kapag ka round trip po yung nabook po ninyong ticket, ayan, so reminder lang po, bago po kayo mag-check-in sa Cebu Pacific, kailangan po 48 hours before yung inyong departure time sa airport, kailangan ay mag-check-in online na po kayo. Ayan, so again, policy po ni Cebu Pacific na 48 hours or 2 hours before prior your departure time sa airport ay makapag-check-in na po kayo online. Okay, so kapag back and forth po yung kinuha ninyong ticket, so yung pabalik po, hindi po kayo agad makakapag-check-in. So kailangan po 2 hours before ng inyong departure time. And take note lang po na meron po silang apps na Cebu Pacific. And meron po nagsasabi na hindi po sila ganong nakapag-check-in po doon through app. So, kailangan po talaga browser po yung gamitin ninyong kapag mag-check-in po kayo sa Cebu Pacific. Okay? So, next. Question ni Kape9584. Ayan. So, question niya is, if nakapag-check-in online po ba, need pa rin mag-check-in doon sa airport or diretso na? Okay, so kung meron po kayong bagahe like 20 kilograms, ayan, kailangan nyo pa pong dumaan doon sa mismong check-in counter para po ipasok po yung inyong mga bagahe doon. So, kung wala naman po kayong dalang bagahe, or kung dala lang po ninyo is 7 kilograms, no need na po doon dumaan sa check-in counter. So, dire-diretso na po kayo doon papuntang departure. Ayan, so sana po nasagot ko po yung mga question po ninyo. Okay, so before we start, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. And hit the notification bell para po updated kayo sa mga bago kong mga videos. Okay? So, let's start. Okay guys, so madali lang po itong gawin. And again, hindi po tayo gagamit ng apps ni Cebu Pacific. And dun po tayo mismo magdadirect sa website ng Cebu Pacific. Okay, so let's start. First, i-open nyo lang po yung inyong Google Chrome. Okay, then search Cebu Pacific. Okay, click nyo lang po itong website ng Cebu Pacific. Ayan, so nandito na po tayo sa mismong website ng Cebu Pacific. And then, i-click nyo lang po itong manage or manage booking. Then, click check-in. And then, dito po sa baba, ayan, i-click nyo lang po itong booking references number. Okay, so dun po sa inyong ticket, meron pong nakalagay na booking references number. So, hanapin nyo lang po doon yung inyong reference number and then
ilagay nyo lang po dito sa mismong box. Okay, then ang inyong last name dun po sa inyong ticket. Okay, so put your last name here or ang inyong email address. Okay, so after ilagay yung inyong information, i-click nyo lang po ang continue as guest. Or kung meron po kayong account na sa Cebu Pacific, i-click nyo lang po itong continue as my Cebu Pacific member. Okay, so, ayan, nag-appear po yung ating information dito sa Cebu Pacific. Okay, then click continue. Click agree. Okay, make sure po na basahin niyo po muna itong kanilang policies ng Cebu Pacific. Okay, agree and check in. Yan, so nag-appear na po dito ang ating boarding pass. Okay, so after nyo pong ma-receive ang inyong boarding pass, make sure po na i-save or picturean po ito sa inyong mga cellphone dahil ipapakita nyo rin po ito doon sa airport at sa mga staff ng airlines. Okay, so hahanapin po nila ito, kaya make sure po na i-save nyo po ito. And that's it for today, guys. Sana po nakatulong itong video na to. And kung may question pa po kayo regarding on this topic, mag-comment lang po kayo sa ating comment section. And once again, guys, this is Liz Kalim. Thank you for watching. God bless and see you on my next vlog. It's not a game, it's a rich thing.